magandang umaga po sa ating lahat at hindi po ako mag-message. Si Pastor po at yun po ay nasabi nga po ay testimony na po. Yung mga nakarapat ay mga ibang kabataan at ang nakarapat ay yung nasitira. So ngayong umaga po ay magpipito po ako ng aking buhay. Simula ng pagkabata. Mga ilang oras po ba tayo dito? Mga maghapon. Yan muli po magandang umaga sa amin lahat at yan ako po ay lumaki po sa isang pamilyang Christian. Simula pa po nung ako'y tinakanak ng nagkamahalan ay talagang mga yung kumbaga yung malagi ko nakasama ay mga Kristiyano na. Simula ko po nung ako ay bago isilang. Simula ko sa aking mga magulang. Yeah. Ako po ay pinanganak sa naging history na. Ako po ay pinanganak sa Binaonan, sa Rizal at doon po sila nagkita nung aking magulang. At kumbaga yung pong panahon na yun ay yung aking pong papa ay naglayas doon sa amin at nakarating po na yun sa Binaonan at doon niya po nakilala si mama. Sa madaling salita, yan, nabuhog po ako. At si papa ay kumbaga, yan yung talagang sa lumaki na din sa Christian family, mga magulang ni Papa, sila lola, sila tatay, tawag ko din sa lola o mama. Yan, sila tatay at sila mga Christian na sila at kung parang nagka-problema ng araw na kaya lumayas si Papa. Kaya yun yung maging nangyari at yung sa mother side ko naman ay hindi sila Christian family. So medyo din magulo din yung pamilya namin sa side ng mama ko at dumating panahon na umuwi ulit sila ng Bicol para yan, doon magbuhay. Doon na din pa ako doon na din ako nagkamalay, doon na din ako nagkaroon ng isip at yan, doon po ako lumaki sa Bicol. Yan, hanggang sa yan, lumipas po mga taon at sa age po ng 6 or 7, yan, nagsimula po akong mag-ministry sa pamamagitan po ng music. Kumbaga parang wala naman po ako nung kamalay-malay sa ministry. Basta parang nagustuhan ko lang na mag-ministry at sa sinimulan ko po yan sa drums. Diyan po ako nagsimula. At kumbaga yung aking po ginagawa, tuwing ako ay tutugtog sa Sunday sa mga gawain. Kumbaga parang gusto ko lang. Dahil yun yung baga na naging hilig ko at yun, at baga nagpagamit ako sa aking Panginoon Diyos na baga parang sa sarili ko lang gusto ko lang tumugtog, bahala na kung anong mangyari, baga walang pakialam sa iba. At syempre, bata, baga parang lagi gusto kong pasikat lagi, mayabang ba? Baga gusto lagi siya yung tinitignan. At yung mga panahon na ako ay pag tumutugtog ako sa drums, di pa ako nakikita. At mas parang pa po yung drums sa akin. Kaya pag tumutugtog ako, tingin na sila saan nag-drums? So, meron po yung naging istorya hanggang sa lumipas po ulit ang mga taon. At nang bilang nasa mag-Christian family, di lang po ibig sabihin na mga Kristiyano kasama mo, lumaki ka sa Kristiyano pamilya ay perfecto na yung buhay mo. Nandito pa rin tayo sa mundo, kaya marami pa rin mga problema, mga struggles. Katulad nyo din po, ay nakaranas din kami ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. At yun, lumipas ng panahon at year 2012, tandaan niyo po ba yung sabi magugulong na daw yung mundo? 2010. Kaya nagpabutis muna ako, sabi baka magulo na yung mundo, hindi pa magpapabutis mo. So, November 25, yan, November 25.
ay tumanggap ako sa ating Panginoon Diyos. Marami po kami sa mga kabataan. So yung kanina po, hindi po yun nasa nilang ko yung mabubulan ng mundo. Talaga lumapit kami sa ating Panginoon Diyos. Yun, mga kabataan din po kami nasa kami lumapit. Yun nga po, may pasulit ang mga panahon. Katulad po sa iba nila, marami po kami mga pagsubok, mga problema na pinagdaan. Especially bilang yung mga magulang ko po ay isa sila sa mga leader ng dun po sa church namin. Si Papa po ay pastor at si Mama naman ay worship leader. So, ano po ay taga-ano lang din, taga-tutugtog lang din doon. At unti-unti ko na-realize ko na hindi basta-basta yung ginagawang ministry at doon ko na-realize na mahalaga yung ginagawa ko at hindi lang basta tutugtugan, hindi lang basta pagmamayabang. So, yun po, pinagpatuloy ko yung aking ministry hanggang sa nadagdagan ng mga instrument na piniplay at isa din po ako sa mga naging leader sa amin, sa kabataan at sa music kung ako po yung pumalit doon kay Mama ng mga nakarang panahon po at yun nga po, marami din po kami mga pinagdaanan at yun yung sabi ko nga po bilang pastor yung Papa, worship leader yung Mama, kung sila yung mga namumuno sa iglesia. O parang malaking pressure po sa amin tatlo. At kunting galaw lang dapat maayos, dapat tama. Kung nagkamali ka, kita ng buong iglesia. At ang mga ganun mga bagay po ay hindi madali. At baka naranasan din po yun na pastor, kaya stay strong. At nakaranas po kami ng yun si Papa, yung sa kapitbahay po namin. Doon po kasi kami nakatira sa yung tinatawag ko na pastoral house. Si parang dito may bahay doon sa kapilya. Nakaranas po kami na madaling araw po yun, yung mga natutulog po kami. Yung aming kapitbahay po ay nakainom. Pumunta po dun sa amin. So, tinatawag si Papa, may dalang itak. Nung po nag-argumento mga tapang pulis sa kapitbahay ko namin dati na doon ko parang kita na hindi gumadala yung magiging pastor. Dapat, siguro hindi pastor si Papa, nakipagbunuhan natin yung doon. So nakita ko ano po namin ay natutulog po ako. Kung nagising po ako, hindi po ako nagmumulat. Kung kinakabahan nga din po ako, so sabi nga po ni Papa, iwag daw maingay yung sa aming kapitbahay at yung mga natutulog. So yung mga ilang minuto sila nag-uusap doon. Palaban yung aming kapitbahay. Kaya nakita ko po yung kalmadong kinausap lang ni Papa yung sa aming kapitbahay. Hanggang sa umalis na sa pagdating ng lumipas ng panahon, naging maayos din po yung yung samahan nila. At nakaranas din po kami ng yung halos wala nang makain, yung instant toyo, tsaka asin na lang sa bahay. Kasi tatlo lang naman po kami sa bahay. So, si Papa naman po yung nagtrabaho, tsaka si Mama ay doon lang din po sa bahay. So, umasa na po kami sa gig na natatanggap po namin sa church. So, minsan, sumusubra, minsan ay kinakapos din at nakaranas din po kami umutang. Yung pag na-hospital at yung nakaranas po kami na-hospital po si Mama na yung lumapit po ba sa mga yung kandidato o yung mga nasa posisyon po para humingi lang ng tulong. Pag hindi pa naman alam ko sa kami kukuha at dumating po yung panahon na yung hindi namin may labas-labas sa hospital kasi wala kaming may panggastos. Tapos
nakaranas din po kami ng na-hospital na wala po kami ginastos, pero mahal po yung binayaran namin. Lumabas po kami na 500 din dala ni Papa, umuwi kami ng 500 din lang yung dala ni Papa, at lahat ng gastos ay hindi pa namin alam kung saan ang galing. Kumbaga, minsan kulang, minsan naman ay hayahay ang buhay. Kumbaga, at yun yung tayo po namin dati sa chapel, tuwing umaga ay nakupo tagawalis ng aming kapilya, si Papa naman po sa labas. Tagawalis ng yung paligid ng kapilya, tagalinis ng CR, bilang po siya ng pastor, siya po naglilinis ng CR, nagwawalas dun sa labas. Minsan may mga tao nang dumadating, naglilinis pa niyo gabi kasi tato lang po kami. Minsan si mama na po ay tagaluto, ang aming pagkain. So ganoon po yung aming buhay. At sa dami-dami po naming mga problema ay narito pa rin po ako nakatayo sa inyong harapan. Naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos ay laging mayroong gagawin sa iba't ibang sitwasyon po ng ating buhay. Mas marami pa po ang naranasan nyo, or mas matitindi yung mga naranasan ng iba nyo, ay ng iba sa ating, sa amin. At ang sabi ko naman po ay lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Marami kami naranasan na halos tanongin namin ang Diyos. Ako minsan sa sarili ko ay tinatanong ko ang Panginoon Diyos, bakit nangyayari ito sa amin? Pastor yung papa ko, mga worship leader yung mama ko, mga taga-pamuno sila, pero bakit ganito yung buhay namin, ganito yung nangyayari sa amin? Nakita namin yung ibang mga kasamahan namin sa iglesia, masagana. Hindi namin nakikita ng kakausap, pero kami ay kulang-kulang. Minsan ay yun nga, kapos, at halos wala mapagpunan, especially sa financial or sa iba pang mga bagay. Pero patuloy pa rin kami nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na meron siyang plano, at once na lumapit sa Kanya ay hindi ka na naman papabayaan. Iniligay ka niya dyan sa kalalagayan na yan para hindi pabayaan, kundi para laging samahan. At yun nga po yung sabi ko po kanina, maraming mga bagay na halos mapatanong kami sa ating mga Diyos. Year 2020, yan, kinuha ko nila yung aking yung mama. At halos sa mga tagal din pong panahon na hospital, at yung gawa nga din po nung ay na-hospital po siya dahil sa nagkasugat at sa lumala. Diabetic din po kasi yung mama ko, at hanggang sa yung pinakahuling sandali niya ay dialysis. At yung last day, yung last moment niya ay si Papa lang po sa linya nagbabantay sa native po ba gano'n. At nasagsaga ng pandemic. So nandun po sila sa hospital. So si Papa lang po yung nandun. Nakabawi pa po yun, pero nung mga last moment na ay nahihirapan na. Yun nga po yung pinapump na. So pinatawag na ay po yung linggo ata. Tapos pinakapunan, pinatawag na kami ni Papa. Parang ako may naisip ko na din na may kutob na ako na parang iba na yung sitwasyon. So isang buwan po kami papunta doon, at pinalisan na kami po doon sa hospital. Ilang minutes pa po doon, makagawa pa po. So nandun kami sa hospital. So nadadag po yung sitwasyon. Yung gusto nga ni Papa magpapalit kasi yung ilang araw na po siyang nandun na hindi na papagod, at siya lang po mag-isa, walang ibang kasama at may feed. So nakapagpapalit. At natatakot nga po ako kasi baka po pa yung makadali nun.
pag pinapang ko po, parang ano, parang ako yung nahihirapan din pag pinapang ko, parang lumalaban yung ano, yung sa pag, tapos pag nakikita ko po yung mukha ni mama, minsan may luha, tapos minsan parang nahihirapan din. Kaya, kumapanig na lang ako ng ano, ng ilig. Tapos yung isang abo namin sa samahan ay hindi niya kinaya na makating na si mama, kaya lumabas. Tapos, yun, pumalik ulit si papa, tapos ako na naman ulit. Tapos sa matinitingnan ko po yung gano'n. Mataas po kasi yung number pang nasa 90 plus. Sabi daw po pag bumaba or pang sa 50 ata yun, 50 yung bumaba doon. Parang normal. Nakita ko bumababa, sabi ko na parang nabubuhay na ako ng loob. Kasi bumababa yung ganun ganun ang tawag ko. Basta yung ganun ganun. Nakita ko bumababa, sabi ko, sinabi kay papa, bumababa yung ano, yung ganun. Sayaan lang daw. Di, sige lang naman ako ng papa. Basta nakita ko bumaba na bumaba. Tapos, yun na pala yung ano, huling buke. Kaya kinuha na ni papa yung ano, yung pagpas. Halos siya na hanggang sa pinaka last moment na straight na lang yung yung basta yung bugi. Tapos, doon na lang din yung parang halos magulog yung ano, yung puso ko na parang bakit ganito yung nangyari. Yung papa na nanalangin para sa iba, minsan gumagaling naman, minsan nakakabawi. Pero yung sa amin, yung aming magulang, yung kanyang asawa ay hindi naging ganun yung nangyari. At sa testimony ni papa, yun din yung kanyang sinabi na nanalangin ako para sa iba, pero bakit ganito yung nangyari. Pero unti-unti na-realize namin na mas magaling ang Panginoon Diyos. Lumipas yung mga panahon, dumating yung sunod-sunod na bagyo, ilang buwan yun hanggang sa Pasko ay walang kuryente, talagang halos bagsak lang. Doon po na yung mga solar. Naisip ko po na panahon na yun, kung kasama ko namin si mama at dinadialysis siya. Mas mahirap yung sitwasyon. Mas mahirapan si mama at hindi ko namin alam kung paano ko namin susurvive yung ganong panahon. At yun nga po yung sabi namin na mas magaling talaga po ng Diyos. Mas may nabuti niyang tuwanin si mama dahil alam niya na mas makakabuti sa kanya. Hindi na maghihirap at higit na mas maganda yung sitwasyon na kaysa sa sitwasyon natin ngayon. Naniniwala po ba kayo? Siya ay yung nandun sa mapayapang lugar. At kung tayo nandito pa rin, nakaranas na hirap sa mga pagsubok. So, ganoon po yung istorya namin at dalawa na po sa bahay. Lagpasan na lang kami dun. Nagkikita lang kami pag kumakain. Pero maliit lang po yung bahay namin. Pag ako po nasa kwarto, siya naman yung nasa bisala. Pag lumabas naman ako, siya naman yung nasa kwarto. Ganoon po yung buhay namin sa Papa sa bahay. At madalas wala din po na si Papa kasi may mga pinupuntahan, mga ministry. So ako lang po lang ginagawa sa bahay. So minsan maghapon hanggang gabi. So minsan hindi na kami nakikita. Kinabukasan, palis na ulit siya. So parang ganun po yung naging buhay pa namin doon. Sobrang tahimik, sobrang lungkot. At bagay, yun po yung half of the reason kung bakit umalis muna ako doon. Pumunta man ako dito sa nag-iba ba ng ambience, ng atmosphere. Ngayon ay maayos naman na din siya doon, meron din siya mga kasama at meron na din ako dito mga kasama at naniniwala po ako na ang Diyos ay may plano sa bawat sa atin, sa aming dalawa kung bakit nandito kami sa ganitong sitwasyon. Hindi ko po alam kung anong plano ng ating Panginoon Diyos, pero naniniwala ako na ang lahat ng bagay na kakalangit-langit para sa itubuti ng bawat isa, para sa itubuti namin. Yun lamang po at patuloy ko pong tinataas ang ating Panginoon Diyos.